to, ginagamit din po sa church. Pero medyo ininok ko muna yung pagsusumlit kasi syempre may baby, ganyan. Talagang namiss ko po yung pag-awit sa Panginoon. Although ginagamit pa rin po ako doon, kaya lang, yung dito ko galing, at nung masyadong emotional, pero hindi. Papuri para sa Lord kasi kahit na ilang weeks lang kami dito, na-touch ako na-bless ako nung sinabi sa akin natin Judith na gusto mo magpakanta? Sabi niya gano'n. So parang, sabi ko, wow, sabi ko gano'n, nakakatuwa na kasi dito ko nag-start, nag-Sunday school. Parang, napakabait ng Lord na binigyan niya ulit ako ng pagkakataon na makatayo sa stage na to na kung saan ako nagsimula ng nakakilasa sa Panginoon. Kaya, samahan niyo po ako, lahat po tayo magpuri sa Panginoon. Amen? Lahat natin ng kahilingan, lahat ng nilang ng Lord, dapat lamang na taas ang pangalan niya. Amen? Amen. Hallelujah. Tingnan mo natin ang yung best natin. Alam niyo nga po, di ba, may mga concert. Yung mga tao yun, grabe sila makasigaw sa mga awiting na mundo. Siyempre, pag nandun tayo, parang yung energy natin, di ba, lakas-lakas, nanonood tayo ng concert. How much more, di ba, sa nagdalang sa'yo, sa nagbigay ng buhay sa'yo. Everyday, malakas ka, humihinga ka ba, lahat yan, bigay ng Lord sa'yo. Kaya, bigay ko natin ang energy natin, yung talent natin sa oras na wala muna tayo iisipin, wala muna tayong ibang gagawin, kundi papurihan natin kami ng Amen? Amen. Hallelujah! Sa'yo
kanyang papurihan, Panginoon, sa umagang ito, O Diyos. Hayaan mo, Lord, na malaya po kami makalapit sa iyo, Panginoon. Lord, ikaw lamang, Panginoon, Lord God, ang maitaas. Walang ibang pangalan na maitataas, Panginoon, sa umagang ito, Panginoon. Amen. Pangalan mo lamang, Ama. Hallelujah, Lord God, Jesus. Yes, Lord. Pumigil ka sa Panginoon, Lord God, yung banal na ito, Panginoon, Lord God, upang maging karapat namin sa iyong harapan, Panginoon. Pagawin po, Panginoon, Lord God, ang aming mga kapatid, Panginoon, Lord God. Hallelujah, Lord God, Jesus. Yes, Lord, Jesus. Ang puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumango, pag-indapatin mo, ikaw ay mamasdan, makarili ka at sa'yo ay umisan. Puso ko'y dinudulog sa'yo. Nagpapakumbaba, nagsusumamo, pag-indapatin mo, ikaw ay mamasdan, makarili ka at sa'yo ay umisan. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan.
Sa buhay ko, salamat Panginoon. Hallelujah, Lord. Ay sa biyaya habang buhay magpupuri sa'yo. Walang hanggan, Panginoon. Walang hanggan, sa buhay ko, lagi mong
sa taas, Panginoon, Lord God, sa umagang ito, O Diyos. Kaya, Panginoon, kaya ako, Lord God, naisigaw namin na pasasalamat sa iyo. Hallelujah, Lord! Nakita ka, Panginoon. Oh, we praise you, Jesus. We give you honor, God, Jesus. Hallelujah, Lord. Oh, hallelujah, Lord. Salamat po, Diyos. Salamat po, Diyos. Bigyan po natin ng malakas na palakpakan ang ating Panginoon. On. Tunay nga na kahit saan kaming dako nandun, ikaw ay nandun, Panginoon. Salamat po sa umagang ito. Salamat po sa iyong pag-ibig sa bawat isa. Samahan niyo po kami sa aming sandaling pag-aaral ng iyong salita at ikaw lamang po ang aming itataas sa aming kalagitnaan. Ito po ang dalangin namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sister Cathy, ilang years ang booking mo? Sabihin mo kung kailan ka uli darating, ha? Ito po kasi yung sinabi ko noon na yung papuri ay hindi ko alam, no? Kasi sa iba pong iglesia, yung daloy nung awit, yung daloy nung pagpupuri ay better na tinutuloy, no? So, alam ko po na minsan conscious tayo sa time, minsan iniisip natin yung pananghalian, pero minsan po yung unjok dun sa nangunguna, actually sa akin yung tuloy-tuloy na pagpupuri ay maaari po nating gawin yun, no? Sa mga susunod na panahon. Salamat po sa ating nagpaawit na galing pa po sa London ka ba? Galing? London Bridge. Si Rhea galing sa London din. Ay, hindi. Kung nandito po kayo last week, tinalakay ko po ay Romans 12. Di po ba? So, ano po yun, no? Isang halagang kabanata na sinulat ni Pablo. Nung tayo po yung maawit, akin pong iniisip kung paano nakipagniig si Jesus kay Pablo. Sa kasalukuyan, wala na po tayong ganong pagkakataon. Ang nasa atin po ay ang kanyang sinulat. No? Ibang-iba po yung panahon ng mga apostol at panahon ng mga propeta. At tayo, binigyan po tayo ng pagkakataon na malinang makita po lahat ng kanilang pinagdaanan. So sa kanilang mga panahon, maaari nating sabihin na portion by portion yon, yung pagtingin sa kanila ng Diyos ay buo. Sa ngayon, nabuo na po at tayo po ay binigyan niya ng kanyang kasulatan. So, isa po sa mahalagang aklat ay ang aklat po ng Romans na binigay po ni Pablo sa mga taga-Roma. At ito po ay sinulat niya sa mga mananampalataya na nandun. Kung alam po natin, ang bayan po nun ay bayan po ng mga aristokrat, ng mga elite
sila po yung naghaharing uri ng panahon na yon. Kaya yung pananampalataya ni Pablo ay na inahatid po sa kanya ng Panginoong Hesus ay sila po ay inuusig. Kaya nga, napakahalaga na maitayo yung iglesia sa tamang, sa English po kasi sa tamang footing, no? Sa tamang pundasyon. Kaya yun po ang kanyang ginawa. So tutuloy po natin yung pag-aaral natin sa Romans 12. Samahan niyo po ako. Ayun. Talatang 12 po. Sisimulan po natin dyan. At mapupuna po ninyo na may English at merong Tagalog. Kasi po, nang sa gayon, meron po kasi mga talata sa Pilipino na minsan nahihirapan po akong ipaliwanag. Ito po yung sinasabi sa Romans 12:12. Magala kayo sa pag-asa, maging matiisin sa kapagatian, matyaga sa pananalangin. Isang talata lang po ang ating titingnan. Sa English po, rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant. Yung pong nasa parenthesis na faithful, dinagdag ko na lang po yon. Be constant, be faithful in prayer. Kanina nagsimula tayo sa isang corporate worship. So bago po tayo pumunta dyan, si Jeremiah po, hindi po yung si propeta Jeremiah, nagsabi po siya, ito po yung sinabi niya. Napakahalaga po na makita natin to. Sa kabanatang 17 ng Jeremiah. Ayun. Ito po yung tao, no? Sino po ang tao rito? Hindi nyo na kailangan magtaas kamay. Sabi rito ni Jeremiah, sino ang makakaunawa sa puso ng tao? Ito'y mandaraya at walang katulad. Wala nang lunas ang kanyang kabulukan. Napakabigat po ng sinabi ni Jeremiah yon doon sa bayan po ng mga Hudyo. Tapos sinabi ni Yahweh, akong si Yahweh ang sumisiyasat sa isip at sumasaliksik sa puso ng mga tao. Ginagantimpalaan ko ang bawat isa ayon sa kanyang pamumuhay at ginagantimpalaan ayon sa kanyang ginagawa. So maaaring ito ay konteksto po ng mga Hudyo, no? Ang mga Hudyo po ay naniniwala sa magandang gawa para sa kanilang kaligtasan. Bukod sa paniniwala nila na sila lang ang naligtas dahil sila ang may Diyos at ang Diyos nila ay si Yahweh. Balikan natin ang Romans 12:2. Ang sinabi rito ni Pablo, ito po yung pinakabuod ng isang taong nagbago. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Kapag ka itinali po ninyo ito dun sa talata po mga talata ni Jeremias, makikita po natin ang isang bagay na napakahalaga. Yung pagbabago po ng kaisipan. At sa Jeremiah 17, ang mahalaga po ron ay yung karuktong ng kaisipan ay ang puso ng tao. So sinabi nga ni Yahweh, sinasiyasat niya ang isip at sumasaliksik sa puso ng tao. So ito po yung background na gusto kong ipahayag ngayong umaga.
Hindi po ito ang aking tatalakayin, ngunit isipin po natin na ang bawat isang tao ay may isang puso. Tama po ba? Sino po ba may dalawang puso? Awit lang yun, no? Tama? Awit ba yun? Awit nga pala. Pangako kasi hindi na ako magbibiro eh. Kaya lang nag-uusap ko ni Pastor Olan eh. Bawat isang tao may isang kaisipan. Tama po. May isang, ano ba ang source ng kaisipan? Yung utak, di ba? So kami madalas sa corporate world, pag yung mga tao hindi nag-iisip, ang sinasabi namin, he or she has nothing between the ears. Di ba dalawang tenga mo? So ang iyong utak ay nasa gitna ng tenga. So pag narinig niyo yung sinabing, you have nothing between your ears, kahulugan po nun, hindi ka nag-iisip o wala kang kaisipan, hindi ko na susunod sabihin. Anyway, balikan ko yung sinabi niya sa Romans 12:12. Magalak kayo sa pag-asa. Magalak sa pag-asa. Rejoice. Be joyful in hope. Slide please. Ayan. Joy. Sino mo may pangalang Joy dito? Bukod kay Joy Belmonte. Wala. Ang joy po ay pagiging magalak. Hindi po ito yung masaya, no? Yung masaya kasi sa English po happy, no? Ito po ay hindi emosyonal na pakiramdam. Ito po ay isang estado, isang kalagayan na ang isang tao ay may security, ay may contentment. Ibig sabihin, sapat ang buhay niya, secured siya sa kanyang kinalalagyan. Mahalaga pong maunawaan natin yung hope kasi ito yung pong state ng ating isip na pumapasok sa ating puso. Paano po ba kayo gumagawa ng desisyon? So maaaring may nagsabi, huwag kang gumawa ng desisyon na hindi ka nag-iisip, di ba? Nag-iisip ka muna bago ka gumawa ng desisyon. So gagaling sa isip, pupunta sa puso. Yung joy, sinabi rito, rejoice in hope. Magalak sa pag-asa. Mamaya makikita po natin ano yung konteksto ng tatlong phrases na binanggit ni Pablo sa Romans 12. Kasi tatlo yan, magalak sa pag-asa, maging matiisin sa kapighatian, at matiga sa panalangin. What then is hope? Ano nga ba yung pag-asa? Hope. May iniisip akong hope eh. Hindi. Mali. Alam niyo po ba, may hopong brand kasi na sigarilyo, di ba? So, hindi po yon. So, yung hope, pag-asa, sinabi po na Isaiah, but those who hope in the Lord will renew their strength. They will soar on wings like eagles. They will run and not grow weary. They will walk and not be faint. So dito, ang hope natin ay si Jesus. So, madalas po, pagka merong mga sigalot, ang tinitingnan po natin ay madalas sa English sasabihin, there is light at the end of the tunnel. No? Merong hope in the morning. Ako madalas ko pong sinasabi, hope springs eternal. So masasabi lang po natin yung hope springs eternal dahil meron po tayong Jesus. Meron po tayong pinaglalagyan ng ating pag-asa. Meron po tayong yung pinagmumulan ng ating pag-asa. So maliwanag po rito sa sinabi na Isaiah, but those who hope in the Lord.
Ang sinasabi ni Pablo, rejoice, magalak sa pag-asa. Pero alam po natin yung konteksto nun, ang pag-asa ay sa ating Panginoong Jesus. Pangalawa, matiisin sa kapighatian. Sa English po kasi, patient in tribulation. Pag sinabi po nating tribulation, hindi po madali yung kalagayan. Sa English po kasi sinasabi great trouble. Kung nakikinig po kayo sa mga tinatalakay patungkol po sa end times eschatology, yung tribulation period na sinasabi po sa Revelation ay isa pong panahon na 7 taon o 3.5 years actually yung mahirap na ang paghihirap ay ito yung exact na category, great trouble. Lahat po tayo ay dumadaan sa mga problema, tama po? Sa mga suliranin, sa mga araw-araw na hinaharap natin. Pero yung ginamit po ni Pablo ay kapighatian. Na-appreciate nyo ba yung lalim ng mga Pilipino terms? Pighati, no? Hindi lang hirap. Kasi malalim po yung pag sinabing pighati, great trouble. Great na paghihirap. Yung pighati na once mo lang na naranasan. Last week, yung isa ko pong partner, isang colleague ko ay pumanaw na. So, siya po ay 69 years old. Nagkaroon po ng nadulas, nabagok yung ulo. So, nilibing po siya kahapon. So, yung family niya ay andun yung pighati, yung intense suffering. Hindi mo malalaman yung nararamdaman ng pamilyang yun hanggang hindi ka dumaan sa kanyang naranasan. Ang sinasabi rito ni Pablo, maging matiisin anuman ang sitwasyon ng pighati sa iyong buhay. Matiisin, kagaya po ng rejoicing, ay isa pong attitude, isa pong state ng ating isip. State po ng ating character. Hindi po ito pakiramdam. Alam ko po na marami po sa atin ay maano ang pakiramdam, no? Iba, sensitive. Yung iba, sinasabi natin, mababa yung luha, madaling umiyak. Sino po iyakin dito? Ako lang? Okay, sige. Ano ang gagawin sa gitna ng kapighatian? Kasi rito, island note ito, no? Sinabi lang ni Pablo, maging matiisin tayo sa gitna ng great tribulation. Minsan po, halimbawa, nawalan ako ng trabaho, hindi siya actually great tribulation, no? Maaring hindi naman ako magugutom agad, makakahanap ako ng ano. Yung konteksto po ay yung persecution ng mga Kristiyano sa Roma. At dahil hindi pa ako nakapanood ng pelikula na nilalagay sila sa Coliseum, sa arena, tapos pinapakawalan yung mga leon. Tapos sila ay kinakain. Pag hindi pa nakontento si Nero, ang gagawin niya ay ilalagay niya sa stake yung mga
mananampalataya at susunugin. Burning at the stake. Yun po yung intense tribulation. Yun po ang kanilang hinaharap. Mapalad po tayo dahil hindi po natin nararanasan ito. Ngunit sa kasalukuyan, marami pong bayan na merong dinadaanan ng intense tribulation. Doon sa may mga conflict, halimbawa sa dako po ng Ukraine, no? Pag nakita nyo yung paghihirap ng tao sa digmaan, sa dako po ng Gaza, sa Middle East, kung gaano naghihirap yung mga school children, yung mga Palestino, sa dako po ng Mindanao. Maaring may mga mangingisda, may mga magsasaka, naghihirap. So, sa iba't iba po ang kinaharap ng bawat isa. Bawat isa po sa atin merong unique na kalagayan. Pero lahat po tayo ay humaharap sa iba't ibang uri ng kapighatian. Sabi po ni Santiago, James 1, no? Consider it pure joy, my brothers and sisters, whenever you face trials. So yung tribulation, maaaring equate na natin sa trial, no? Dito sinabi niya of many kinds. Iba't ibang uri ng trials, ng hamon, ng sabihin na natin, problema o suliranin. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. So, ang konteksto naman niya rito ay tinetest ka ng Panginoon para ikaw ay tumatag sa iyong pananampalataya. So, sinasabi ni Pablo sa mga taga-Roma, maging matiisin kayo sa kapighatian. Dahil yan ang magbibigay sa inyo ng lakas habang hinaharap nyo ang buhay. Sa atin dito, relax na relax tayo, di ba? Aircon. Tapos, sa aking boses, baka matulog pa kayo. Di naman, ano? Kasi may nagsabi, pag nagsasalita raw ako, parang, nang hinihili ko raw yung mga nakikinig. Kaya natutulog. Anyway, kapag tinignan po natin yung sitwasyon, napaka-comfortable po natin. Huwag lang uulan, kasi may mga sinasabi tayong fair weather Christians, no? Pumupunta lang sa iglesia kapag maganda yung panahon, pag umuulan, masarap yata ang matulog. Anyway, hindi po yun ang ating Ang sinasabi po rito, bawat tao, hindi lang tayo, Kristiyano, bawat tao humaharap sa iba't ibang klase ng trouble, iba't ibang klase ng problema. At sinabi ito ni Santiago para sa mga mananampalataya. Consider it pure joy. So, nauna, sinabi natin, magalak sa pag-asa, meron tayong pag-asa kay Jesus. Sinasabi ni Santiago, ito po ay step para sa ating katatagan, sa ating pananampalataya. Sabi ni Pedro, in all this you greatly rejoice, though now for a little while you may have had to suffer grief in all kinds of trials. These have come so that proven genuineness of your faith, of greater work than gold which perishes even though refined by fire, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. So si Pedro naman, ang sinabi niya, long term. No? So kapag sinuri po natin ang ating pananampalataya, ito ay hindi bata, 2,000 years old. So panahon nila Apostol Pedro, Apostol Pablo, pagkatapos po nung resurrection, kasi sabi ni Jesus, babalik siya, di ba? So, inaantay na nila.
talagang immediately ang expectation nila na dumating si Jesus. Hanggang ngayon, wala pa, di ba? Pag binasa po natin ng Ebanghelyo, sabi, walang nakakaalam kung kailan siya darating. Marami po nagsasabi ngayon na, malapit na dahil kakagulo na sa iba't ibang bahagi ng mundo. Yung iba naman, nanalangin, Panginoon, dumating ka na. Parang yung gusto nilang maging comfortable. Sino po gusto nilang maging comfortable? Wala pa. Wala. Sa piling ng Diyos, walang luha, walang sakit, no tears, wala nang pagod, di ba? Pero habang nandito tayo, yan po ang ating hinaharap. So sinabi rito ni Pedro, ang konteksto niya po ay long term. Kasi ang sinasabi rito, may result in praise, glory, and honor when Jesus Christ is revealed. So, yung pong tinatahak natin sa ating buhay araw-araw, ito po ay nagdadagdag sa ating lakas, sa ating pananampalataya. Maaring ang marami sa atin, ang pinaka-concern, yung pang-araw-araw nating kabuhayan. Tama po yun. May sabi nga, yung tingin ng mga tao ay 15 and 30. Alam niyo po ba yan? 15 and 30. Ano po yun? Taho, di ba? Pagdating ng 14, si Kibe, magtatrabaho pa lang yan. Ngayon, malalaman niya na yan. Pagdating ng 14, wala nang laman ng wallet. Pagdating ng 15, pasok ang kanyang sweldo. Pagdating ng 16, bayad na yan. Antayin niya naman. Ang sinasabi ko po, ito ay part ng ating kabuhayan. Pero hindi po yung sinasabi ng trials. Ang trials po, na sinasabi ni Pedro, na sinasabi ni Santiago, na sinasabi ni Pablo, ay trials po, challenges sa ating paniniwala. Sa ating katatagan, kung hanggang saan tayo lalakad patungo sa kanyang tawag. Halimbawa, tumutugtog ka. Ay, pagod na ako. Pahinga muna ako. Okay lang yun. Parang nisip mo, ano ba ang reward sa akin? Maring tatanungin natin yun, no? May dumadaan sa ating mga pagsubok na hindi naman related directly sa ating faith, no? Pero nagkakataon, pumapasok sa isip natin dahil tayo ay isang katawan, no? Individually. Ang iyong buhay, hindi lang physical yan. Nung tinanggap mo si Jesus, buhay ka na sa Espiritu. At ang iyong relasyon sa Jesus, sa ating Panginoon, ay napakahalaga. Ito po yung sinasabi rito ng mga apostol. Yung mga pighati na puputol sa ating relasyon sa ating Panginoon. Maraming bagay po yan. Halimbawa, karamdaman, nagkasakit. Maaring ito ay magkaroon ng... Iba-iba po yung sinasabi rito. Ito po ay pangkahalatan, pinapaalala sa atin. Na kada suliranin, kada problema, kada aspeto ng paghihirap na na-overcome natin dito sa mundo ay nagdadagdag sa lakas natin sa ating Diyos na ating pinagmumula ng ating pag-asa. Babalik tayo dun sa salitang pananampalataya. Babalik tayo dun sa salitang faith, no?
yung faith na yon ang magbibigay sa atin ng lakas. Yung exercise nung pananampalatayang yon. At yan ay higit na makikita natin dun sa pangatlo, yung constant faithfulness in prayer. Matyaga sa pananalangin. Kung ilang weeks na tayo nananalangin sa simula ng gawain, 4 weeks na, no? 4 weeks na. Ginawa po natin yun. Kung sa gayon, dapat para po tayo magkaroon ng hindi naman feeling, no, ng aspiration para dun sa pananalangin natin sa ating Diyos as a church. Meron po tayong sa online pag Wednesday, kaya lang yung ating face-to-face ay kinancel na po natin ulit dahil yung dumadalo ay medyo nahihirapan. So, napag-isipan po ng inyong mga tagapanguna na gawin po bago magsimula yung gawain. So, sinabi rin po ito ni Pablo. Una, rejoice in hope, be patient in tribulation. Pangatlo, be constant, be faithful in your prayer. So, ito po yung mga parte-parte na pinapahayag po ng ating mga apostol. Nang sa gayon, tayong beneficiary ngayon, na ibubuhay na po natin, no? Isa sa pamuhay po natin, yung kanilang turo. So again, ang objective ay lumakad ayon sa pananampalataya. Ang objective ay maging ilaw at maging asin ng bayan o kung saan ka man doon. Ang objective ay hindi tayo manakaw uli ng ating kaaway. Alam natin, nang tinanggap natin si Jesus, tayo ay ligtas na. Kagaya po ng isang pangaral ni Pastor Dante, we have to work out yung ating kaligtasan. Ibig sabihin, sinabi, tinanggap ko na si Jesus, balik na ako sa aking kaugalian. Kaya nga sinabi ni Pablo sa Romans 12:2, kailangan magbago ang inyong mga kaisipan. Yun yung transformation. So dito, sinabi po niya na matiga sa panalangin. Sabi po ni Micah 7:7, but as for me, I watch and hope for the Lord. I wait for God, my Savior. My God will hear me. Okay. So, may hope doon, di ba? I watch and hope for the Lord. Si Lord, pagka yung all capital na Lord, pag nagbabasa po kayo ng mga iba't ibang translasyon ng salin wika ng Biblia, pag nakita niyo pong all caps yan po ay Yahweh, no? Yan po yung kahulugan. So, hindi nila matranslate na kasi English, eh. Pag tinranslate pong Yahweh, may halo pong Hebrew. So, yung mga translator, ang naging option po nila ay all caps, yung Lord, L-O-R-D. Pag nakita niyo po sa Old Testament na all caps yan, ang Hebrew basis po yan ay yung Yahweh na sinasabi natin. So, sinabi dyan ni Micah, as for me, yun, maliwanag, I watch and hope for the Lord. So, si Yahweh ang kanyang pag-asa. I wait for God my Savior. Patience. Sino po ang patient sa inyo? Bukod dun sa nasa hospital. Wala, ano? So, lahat kayo patient, di ba? Lahat kayo may tiyaga. Ano sabi ng mga lolo? Ang may tiyaga ay may nilaga, ano? Tama ba yun? Kasi yun po yung pag nilaga, yun po yung kakainin. So, dito, sabi ni Micah, I wait for God, my Savior. And then, karuktong nun, maliwanag, my God will hear me. Pag nanalangin tayo,
We wait with patience, and then God will hear. Sa Luke, sabi ni Jesus, then Jesus told his disciples a parable to show them that they should always pray and not give up. So alam na po natin ito na kinakailangan nating manalangin at huwag sumurrender. So Colossus, devote yourselves to prayer, being watchful and thankful. Tapos sa Efeso, and pray in the Spirit on all occasions with all kinds of prayers and requests. Ang buhay po natin is a constant life in prayer. So, hindi lang yung may prayer time tayo ng 7 a.m., tapos yun na yung prayer mo. But as believers, as followers ng Panginoon, constant yung ating pakikipag-usap, constant yung working na ating mind to communicate and pray to our God. Minsan mahirap pong isa konteksto dahil pag nasa trabaho na tayo, busy na tayo, kliyente nang ini-asikaso natin, tapos pagtapos ng kliyente, ay, kakape muna ako, merienda. Pero all the while, dapat, habang ginagawa yun, andun din yung perception, yung ating pag-iisip na tayo ay nasa Diyos, nasa Panginoon, at lahat po ng ating gagawin ay kaakibat ng ating mga natutunan sa kanyang mga turo. At dito na po ako magwawakas. Ayun, tama-tama yung title, no? Pangwakas. Pangwakas ng introduction yan. Yan. Pag tinignan niyo po, ito, ang buhay natin ay isang, ano yan? Cycle. No? So parang pinanganak ang isang sanggol, lumaki, nag-mature, naging adult, kapamilya, pumuti ang buhok, tapos namayapa, di ba? So, hindi cycle yon. Ang magiging cycle dyan, yung namayapa, bumabalik sa ating Panginoon. Kasi, nagsimula sa creation, tayo ay ginawa ng Panginoon. So, yun po yung complete cycle. Sa nature, makikita niyo po lahat ng cycle. Lahat ng klase ng bicycle, tricycle. Hindi. So, iba-iba yun. So, ang sinasabi ko po rito, ito po yung sa aking pananaw, sa aking ideya. Lahat po tayo habang buhay, umiikot po yung ating cycle. Ang unang-una, if you get into tribulation, you need to pray faithfully and constantly because there is always hope. Sabi sa Romans 5:3-4, not only so, but we also glory in our sufferings because we know that suffering produces perseverance. Perseverance produces character, and character produces hope. Mahalaga pong maunawaan natin yung life cycle natin habang tayo ay nandito sa mundo. Yan lang naman po ating may experience. Yan lang po ang aking mai-share sa inyo. Yan lang po ang ating mapag-aaralan. Palagi ko pong sinasabi, kapag nandun na tayo kay Jesus, hindi ko na kayo matuturuan kung ano yung cycle dun sa langit, di ba? So dito, ang sinasabi dito ni Pablo, bumalik tayo sa Romans 5, we glory in our sufferings. Because suffering produces perseverance, perseverance produces. Perseverance po yung katyagaan, no? yung pushing ka talagang tinutuloy mo yung dapat mong gawin. Walang nag-hold sa'yo. At yun ay magpuproduce ng iyong
katayuan ng iyong karakter, ng iyong kung sino ka. Sino ka sa ating Panginoon. Lahat po tayo may identity. Sino po ang walang identity? Well, lahat meron, di ba? Meron kang pangalan, meron kang nanay, meron kang tatay, meron kang pinagmulan, isa kang Pilipino, isa kang taga Marikina. So may identity ka. Ngunit, yung identity yun, kung ikaw ay kumilala kay Jesus, identity na yon ng isang mananampalataya. At yun ang sinasabi rito ni Pablo, na magalak sa pag-asa, matiisin sa kapaghatian, matyaga sa pananalangin. Rejoice in hope, be patient in tribulation, be constant in prayer. And that will produce who you are. That is the character ng isang sumusunod sa ating Diyos. Ang tawag po dyan ay isang disipulo. Ang isang disipulo ay wala pong pakundangan na susunod sa ating Panginoon. Ano man ang temperature sa labas, diyan man ay bumabaga ang kalye, diyan man ay umuulan ng yelo, diyan man ay bumabaha, hindi siya matitinag dahil alam niya kung sino siya at sino siya kay Jesus. Tayo pa yung manalangin. Panginoon, salamat po dahil Ikaw ang aming Diyos na nagbigay ng pag-asa sa bawat isa. Ikaw ang Diyos na dumidinig ng aming panalangin. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng mga paraan upang ang aming karakter ay mabuild, upang ang aming karakter ay maging solid. Salamat, Panginoon, dahil ang iyong bayan na nakikinig, ang iyong bayan na isinasa puso, isinasa isip, ang iyong salita, ay ikaw po ang may akda, at dahil nga po ikaw ang may akda, kayo rin po ang gagabay at tatapos ng aming mga buhay na naaayon sa iyong salita. Salamat o Diyos sa umagang ito. Salamat po sa inyong bayan na nandito. Salamat po dahil ang iyong salita ay amin pong itatago sa aming mga puso upang ito po ay maging totoo at ito po ay aming maisa pabuhay at maipahayag po namin ang aming mga identity saan kami nandun. Salamat, Panginoon. Salamat po, O Diyos. Ito po ang dalangin namin. Ito po ang dalangin ko sa pangalan ni Jesus. Amen.